Ikaw ba yung nagsisinungaling sa akin, Miss Clay? Dahil ako'y labis nang nagtataka kung saan ka ba talaga nanggaling. Pasensya na kayo, sir. Hindi po ako nagsisinungaling. Nalito lang po ako sa tanong nyo, pero tama po kayo, taga Bulacan nga ako. Mr. Torres? Siya po ang kontrabida ng buhay ko. Siya po ang dahilan kung bakit nawalay ako sa pamilya ko, kaya talagang sinusumpa ko yung taong yun. Siya rin ba ang tinutukoy mo na naging pangalawang asawa ng iyong ina? Hindi, sir. Ibang tao pa po si Mr. Torres. Pero kung maayos lang po sa inyo, huwag na natin siya pag-usapan. Napapapaypay tuloy ako sa init ng ulo ko. Sorry po, pinakailaman ko. No, it's alright, Miss Clay. Iyang pamaypay na yan ay pagmamayari din ng aking nasirang ina. Ang ganda. Kaya pala mukhang mamahalin. Kaya't sayang naman kung hindi mapapakinabangan. Kaya't kung nais mo ay maaari mong hiramin ang mga yan habang nanunuluyan ka dito. Talaga po? Promise, sir. Iingatan ko po to. Hindi ko to gagawing souvenir pag nakauwi na ako sa amin. Souvenir? Hindi, wala. Basta, sir, isusoli ko po to sa inyo ng buong buo pag uuwi na ako sa amin. Kung ibig mo rin pala ay maaari mong hiramin ang ilan sa mga naiwang damit ng aking yumaong ina. Sakto, isa lang yung damit ko. Sir, makakaasa ko kayo. Aalagaan ko lahat ng pinahiram niyo sa akin. Maraming salamat po, Sir Ibarra. Ang dami niyo nang tinulong sa akin. Walang anuman. Bueno, magpahinga ka na. At hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan gumawa. Kailangan natin lahat ng pahinga. Ay, ikaw naman. Bongga. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Gising na po ba si Maria? Abay, oo. Halina't pumasok ka na. Ay! Tonta! Bakit mo binasag ang mga yan? Paumanhin po, senyora. Santissima Ande! Kamamahal na mga yan. Ang galing pa yan sa Italia. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka naman dati ganyang katonta. Tia Isabel, tama na ho. Nakakaya naman kay Ibarra. Buenos dias, Maria. Huwag kayong mag-alala. Wala akong nakita at wala akong narinig.